May perception kasi yung mga tao na maraming plastic sa showbiz. Yan ang iimbestigahan natin ngayon. Normal ba talaga ang plastikan sa showbiz? 1988 pa ako nagsisimula mag-interview ng mga artista. So, kabisado ko na sila kung kailan sila nagsasabi ng totoo at namamlastic. Yung pagpapaka-plastic, normal yan. Lahat tayo. Lalahatin ko na may ka-plastikan. Mas okay ba na maging plastic ka na lang? Or magpakatotoo ka? Ito, banggitin ko na. Dahil binanggit ko naman din sa vlog ko. Si Tiang. Ako. Si Tiang Ami. Gusto ko siyang ma-appreciate kasi nagiging totoo siya. Yon. Pero, too much of pagpapakatotoo is bad. Gusto ko ipagtanggol ang ating industriya dun sa mga tao na naakala nila, ay pag showbiz, ay pag artista, plastic yan. Pagka ganyan, ibigay nyo na sa kanila. Oo. Happy? This hearing is hereby called to order in 3, 2, 1. Lahat papatulan! Walang mahatulan! Your Honor! Available on ULOL YouTube channel, Spotify, and Apple Podcast. Subscribe na! Hi! Pinaghalong excitement at kaba ang aming nararamdaman ngayon ni Mr. Vice Chair kasi excited kami na finally napaunlakan na tayo ng ating resource person na ito. Yes, at kinakabahan kami kasi baka ma-hot seat niya si Buboy. Uy, teka lang. Bakit ako lang? Ha? Ba't ako lang? Hindi pwedeng ako lang. Pero sure ako hindi na tayo ma-hot seat, Madam Cha. Bakit? Oo, kasi ang warm nung pag-welcome natin sa kanya. Nakita mo sa may labas, nagpa-red carpet tayo? Oo. Tapos nakita mo yung makeup na nilagay sa kanya? Oo. Hindi cake powder yun. Hindi cake Oo. foundation. Hindi cake foundation. Hindi cake foundation. MAC yung ginamit talaga. Oo, Wow. official. Tapos, Pero Alvarado, ha? Alvarado. At nilabas natin yung mga mamahalin nating kubyertos, yung mabibigat. Yan, Tama yung po. mga pinalakasan natin ng husto yung aircon. Kasi very honored talaga tayo na nandito itong resource person natin na ito. tama po. Opo. As in. So Sobra po. everybody, hello po. Sandali, ano ba yan? Anong pinagsasabi ninyo? Ako ba talaga yung guest ninyo kanina? Baka kanina yan, hindi ngayon ha. Dahil hindi ko na-experience yan ngayon. Ano ba yung alam mo yung ampaplastic nyo? Wa-echos. Huwag nyo ako ini-echos. Ang tagal-tagal ko na sa industriya, te. Oo. Huwag ako. Pero Papa Ogs, ito po walang halong plastikan. Deserve mo ang aming mainit talagang welcome. Ang pinakamainit. Yes, ito po talaga. Palakpakan po natin ang nag-iisang Ogie Diaz! Ayan, ha. Papa Ogs! Hey, Tama, on. Jograd! Calm down, Jograd! O, paano tayo magkakarinigan yan, di ba? Kakaloka, Actually, alam mo, Mr. po. Vice Chair, Yes full po. circle itong pagbisita ni Papa Ogs dito sa GMA. Kasi Yes po. literal, nasa labas siya ng GMA. Nagsimula ng kanyang career. Di ba po, Papa Ay, oo, Diyos ko. That was 1986. Oo, 16 years old ako. Yes, Inaabangan ko sa labas ng GMA compound si Ate Christy Fermin dahil siya yung isa sa mga host ng movie magazine na naging Movie Patrol. Tapos, nagbababad na ako dito dahil hindi na ako maalis kasi baka hindi na ako papasukin. So, pag alis ni Ate Christy, iintay na lang ako ng Saturday edition ng That's Entertainment. Pero hindi pa ako reporter noon. Alalay ako ni Ate Christy, taga-bit-bit ng blazer niya, Yes po. ng tubig niya, ganyan, tsaka ng bag niya. Oh, so Ang parang... OA naman ng reaction. Oh! Hindi po. Nakakaloka naman si Buboy. Hindi po. Totoo po yun. Wala po karoon ng plastic yun. Totoo po talaga yung reaction ko po na yun. Kasi po, kaya po gano'n, wow! Kasi po, nabanggit niyo po si Nanay Christy. Naalala ko lang din po kasi yung mga nagra-racket-racket din po ako sa ABS dati. Siya po yung dahilan ko bakit po ako nagkakatrabaho. Kaya tatanong ko po sana kung nag-meet din po ba tayo nun. Alam mo, hindi kita maalala. Mas maalala mo ko. Siguro Ang nga po. dami-daming artista eh. Oo nga. So, Yun nga po baka ako nakita mo dyan. Pero hindi ko, parang wala akong natandaan na naikwento sa akin si Ate Chrissy na merong isang lumapit sa kanya Opo. at naging anak-anakan niya at binibigyan ka ng racket. Hindi po. Yung nanay ko po kasing lumapit. Hindi po talaga ako. Actually, kasi po, Bisaya po kasi ako. So, hindi po kami makapag-intindihan ni Nanay Chrissy. Kaya ang lumapit nun, nanay ko.
Wala. Parang ano. Baka naman ginagamit mo lang siya. Ay, hindi po totoo. Ine-etchos mo Hindi lang po. ako. Totoo po yun. Wala kasi sa akin siyang nabanggit. Ha? Wala ba siya Baka, nabanggit? baka naman nagpapalakas ka lang para hindi kita tirahin dito. Ay, Hindi, baka ginagamit mo lang si Christy para, anak-anakan pala ni Ate Christy to, hindi ko na to babanatan. ay hindi po. Hindi Ganon, po totoo baka yun. ganon yun. Hindi po totoo yun. Nako. Lamig ng aircon. Pakibaba yung aircon. Ha? Lumamig po yung aircon. Nilakasan po ata nila eh. Nako. Hindi po totoo. Ay, totoo po yung O, tinan mo? Ikaw mismo, Diyos ko. Hindi po. Saan nahuli ang isda? Saan po? Sa buntot? Siyempre sa bibig. Di ba po lambat po? Hindi, nahuli ka. Tinan mo. Ikaw mismo, umaming ka na Hindi po. Wag mo kong plastikin, Hindi po. buboy. Hindi po ako nagsisinungaling. Me. Totoo po. Bakit umihina? Nagiging boses ka na ng Totoo po. santo? Ano ba yan? Hindi po. Totoo po. Totoo ba? Totoo. Nag-meet po kami dati. One time, kaya po yung kay Erap Estrada po yung dati. Oo. Tapos nabigyan po kami ng racket. Baka charotera ka lang, ha? Hindi po. Hindi po. Wala po sa looks ko po yung charotera. Nako. Ba't ang tahimik? Wala sa looks? Wala sa looks o wala looks? Walang looks. Charot, hindi. Oh. Sandali, hindi ko na mapigilan. It's a prank! Prank. Hirap na siya maging matapang. Tignan mo, pagod na yung mata niya. Alam mo yung parang first time kong mag-interview talaga dito sa Your Honor, parang nawawala ng oxygen, malamig, para akong pinadala sa outer space. Ano ka ba? Hindi po, nakakinabahan po. Andito OG mo, gaganyan sa'yo? Yes! Ikaw naman, Buboy. Siyempre, pinag-usapan namin ni Cha. Nagkita Siya kami nag-suggest kagabi. Nagkita kami kahapon. Nagkita kami kagabi. I-prank Sabi natin sa'yo. si Buboy. Sabi ko. Tapos po, siya pa yung push na po, sige, i-share mo yan. Tapos, ngayon walang backup. Nakakasar, kaya nangingi ako ng tulong. Para, guys, Hindi, kasi pinag-uusapan natin dito yung plastika. Yes! Kaya kanina, Ma'am Papa Ogs, kunyari plastikan tayo kasi yan ang iimbestigahan natin ngayon. Normal ba talaga ang plastikan sa Hindi, showbiz? tanong mo muna kung normal na siya ngayon. Okay ka na ba? Kailangan mo ba mag-break? Hindi, laban to. Okay na ako. Hindi, Kailangan mo ba ng alam ko recess? naman close ka kay Ate Christy. Alam. Ay, akala ko talaga, hindi. Sabi ko siya. Ginamit mo pa yung nanay mo eh. Buti na lang. At ito, para maiwasan talaga ang plastikan, Papa Ogs, manunumpa po tayo. Anong paano to? Itaas nyo lang po ang inyong kanang mata. Mata. Totoo ba? Ako, dito Ay, ba? pinagtitripan gumaganti ka, ha? Opo. Sabihin mo lang sa akin Kanya po ngayon. talaga yan. Paghahandaan kita maya-maya. Alam niyo po, Papa Ogs, mas maganda po pag kanan na lang pong kanang kamay na lang Ayan. po. Mas perfect po yun eh. Kanang kamay na lang po. Oo. Okay po. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help yourself po. Naman. Yes. And with that, simulan na ang hearing na to! Yes! Ano ba ang topic nga? Plastika? Oo. Normal Kala ko ba na talaga ang Dali muna, bakit plastikan? niyo ako gines dito at plastikan ang topic? Kasi nga, Papa Ogs, Napaplastikan ba kayo sa Oo. akin? Hindi po. Bilang batikang showbiz, reporter, manager, Manager. vlogger, artista, Yes po. alam mo na kasi yung kultura at galawan sa mundo, loob at labas ng showbiz. Yes Kaya po. ikaw talaga ang sinapina namin kasi alam namin masasagot mo ang iimbestigahan nating isyong ito. Mismo. Yes. Okay, ano issue? May perception kasi yung mga tao na maraming plastic sa showbiz. Then, ang term na showbiz, bilang ang meaning ay plastic. Ayan. Yung sino-showbiz mo lang ako Oo, eh. yan. Opo. Paus, diba, merong sinasabi na parang, naku, wag ka maniwala dyan. Sino-showbiz lang tayo niyan. Yan. O kaya sinasabi naman ng iba, ang showbiz mo naman. Ugatin natin yan ha. Sige nga po. Kaya showbiz, okay. Dahil dalawa ang mukha ng showbiz. Isang nakangiti o yung isang tumatawa, isang malungkot. Kaya nila nasasabi na pinaplastic mo lang ako o sino-showbiz mo lang ako. Kasi ang alam nila, syempre yung mga actors, umaarte. Tapos sa likod ng camera, iba na yung ugali nila. Of- So Sir, kung oo. mabait ang role nila,
Pagdating sa likod ng camera, mga may attitude pala. Yan. So parang feeling nila, showbiz naman nito. Ang Oo. bait-bait nung karakter niya dun sa teleserye. Tapos sa totoong buhay, suplada, Oo. nagpapapicture lang kami. Tapos ayaw kaming pagbigyan. May mga ganyan. Ang Yes. showbiz. So Oo. doon nagsimula yun. Mm-mm. Kaya namamagnify tayo lalo na kasi syempre ini-interview tayo, nagsasalita tayo lalo na sa presensya ng social media, sinasabi natin yung saloobin natin, tapos hinuhusgahan tayo ng mga netizen Aha. at sila nagsasabi kung naniniwala ba sila sa atin o napaplastikan sila sa atin. Oo. Kasi ang gusto nila, pag showbiz ka, magpakatotoo ka. Meron ka na bang nakasalamuha? For sure, meron. Ayan, Pero let oo me nga. rephrase. Ano yung pinaka-worst experience mo sa isang taong plastic inside showbiz? Syempre, alam mo, pag backbiter ka, plastic na yon. So Opo. maraming uri, maraming klase ng kaplastikan talaga. So, yung yan, nararanasan natin yan, yung may mga kaibigan tayong pagkakarap natin, okay tayo. Pagtalikod ko ano nung sinasabi against you doon sa isang tao. Opo. Tapos yung iba sumisip-sip Mm. na aayunan yung kwento Oo. mo, hindi ba? Mm-mm. Na ano kasi nga may kailangan ako sa iyo. Kaya ayunan kita na, oh talaga si Buboy. Nako, alam mo, feeling ko nga tama yung sinasabi mo tungkol kay Buboy. Opo. May ganyan. Opo. Pero may kailangan pala ako sa kanya. Mm-mm. Siya naman nakatagpo nangkakampi sa akin. Kaya hindi ka mahihiyang pagbigyan ako kung meron akong kailangan kasi inaayunan nga kita. Mm-mm. So, ang daming mga kaplastikan talaga dito. Kaya lang, hindi lang naman dito sa larangan natin. Madami rin. Kahit sa Yes. opisina, Okay. Yes. may mga ganyan din, hindi Tama ba? Siyempre, meron na tayo dyang radar, no? Ah. Lalo na si Papa Ogs, ang Ah. tagal-tagal na talaga niya sa showbiz. Mhm. Meron, alam mo ba, kapag sino-showbiz ka ng isang Oo. tao, meron ba silang tells? Diyos ko, mas nakakaya naman sa akin kung hindi ko nararamdaman yun. Hindi, pwede mo bang i-share sa amin, ano yung mga tells ng isang tao? Pag halimbawa, yung sagot niya ay plastic or siya ay plastic towards you. Well, 1988 pa ako nagsisimula mag-interview ng mga artista. So, kabisado ko na sila kung kailan sila nagsasabi ng totoo at namamlastik. Alam ko namamlastik pag sobrang bait ng mga sagot. Mm-mm. Alam kong namamlastik kapag very, very short lang ang sagot. Ako tuloy naghahagilap ng tanong Oh. para lang magdire-diretso yung sagot niya. Mm-mm. Yung inaawat niya yung sarili niya na magsalita. May wall. Oo, tapos ginagandahan lang niya yung mga terminong ginagamit niya. Mm-mm. Pero ang totoo nun, namamlastik siya pero ayaw niyang makasakit. Yun. So, maiintindihan mo din yung mga artista na ba't namamlastik? Kaysa naman tarayang kita. Di Mm-mm. plastikin na lang kita. Kaysa hindi sumagot. Oo, mga ganun. Kasi pag kunwari si Buboy, Yes po. wag mo, ayokong lumapit yan kay Mama Ochi. Why? Kasi masakit magsalita. Oh. Mm. O, di hindi na siya sa akin lalapit. Pero kung paplastikin ko si Buboy, Lalapit. lalapit na si Buboy sa akin na sasabihin ko sa kanya, oy, Oh. kumusta ka na Buboy? Okay naman Oo. po. Parang may pinagawa ka. Wala po. Yung lagay na yan. Hindi ba? Kasi hindi ko siya tinatarayan. Yes po. Mm-mm. Di ba? Mas gusto kong lapitan yung namamlastik sa akin kesa laging nananaray. Yung parang wala nang makitang maganda sa'yo. Tawa, 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 tawa.